Magandang hapon sa inyong lahat. Ang aking iulat ay tumatalakay sa isang pinakamahalagang makrong kasanayan na pinapangatang pakikinig o tinatawag na makrong kasanayan sa pakikinig. So ang pakikinig ay pundasyon ng lahat ng iba't ibang kasanayan sa komunikasyon, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Sa pamamagitan ng pakikinig, natuturo tayong umunawa, pagpasya at makipag-ugnayan ng epektibo. Ano nga bang pakikinig? Mula sa pakikinig, lumilikha tayo ng isang maayos na damdamin, relasyon at paniniwala sa bawat grupo ng mga tao, paraan ng pagtanggap ng mensahe. May mga mahalagang salik sa epektong pakikinig. May mga salik na nakapekto sa ating kakayahang makinig ng maayos tulad ng atensyon at focus. Kailangan nating nakatuon ang isip sa nagsasalita. Pangalawa naman nito ay ang kaalaman sa paksa. Mas madaling maintindihan ang mensahe kung pamilyar sa paksa. Mahalaga dito na matutuhan ng mga nakikinig ang mga ipinamalas ng pagsasalita nito, na kinakailangan ng malalim ang pakikinig at mabilis na maunawaan. Sa pangatlo naman ay ang kapaligiran, tahimik, maaliwalas at walang istorbo. Mahalaga dapat sa pakikinig ay yung walang disturbo at yung mabilis na pagtanggap o pag-unawa sa nagsasalita. So ang meron din tayong saloobin at motibasyon. So mas epektibong nakikinig ang taong bukas ang isipan. Mahalaga dito na nakapokus ang mga estudyante at nakikinig sa nagsasalita. Na mahalaga dito ang makatanggap ng impormasyon at mabilis nilang naunawaan kung anong sinasabi ng nagsasalita. Mga proseso ng pakikinig. May mahalagang proseso ng pakikinig o hakbang na kailangang pagdaanan upang maging ganap na epektibo at ito ay mas madaling maunawaan. Ang una ay ang pagdinig o hearing. Ito ang unang hakbang kung saan natatanggap ng mga ating tainga ang mga tunog o salita. Ito ay pisikal na aspeto ng pakikinig. Pangalawa naman ay ang pag-unawa o understanding. Sa bahaging ito, iniisip at ipinakahulugan natin ang ating naririnig. Tinutukoy natin kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Sa pangatlo naman ay ang pagpahalaga o evaluating. Sinusuri kung tama, makabuluhan o makapaniwala ang mensahe. Sa pang-apat naman ay ang pagtugon o responding. Ito ang reaksyon natin pagkatapos maunawaan ang narinig, maaaring sa pamagitan ng pagsagot, pagtango o paggawa ng kaukulang aksyon. Sa panghuli naman o tinatawag nating panglima ay ang pag-alala o remembering. Ito ay huling bahagi ng proseso kung saan inaalaala o iningatan sa isip ang mga mahalagang detalye mula sa narinig. So mahalaga nating unawain o tanggapin ang mga mahalagang impormasyon na may matulungan kayo sa inyong pakikinig. At yun lamang po at maraming salamat.